salita ng Panginoon. Ngayon, ang ating pong topic, ayan, sa umagang ito ay pinamagatan po natin, basahin po natin sabay-sabay, Mathematical Formula for the Blessings of God. Mathematical Formula for the Blessings of God. Meron palang formula ang Diyos sa math, no? Para sa kanyang blessing. Ayan. Gusto niyo ba malaman yon, mga kapatid? Amen. So, sino po ang gusto ng blessing ng Diyos? Amen. Tayong lahat. We yearn and we pray for the blessing of God na i-bless tayo ng Panginoon. Pero, sabi nga niya, meron daw palang formula na mathematical formula ng Diyos para tayo ay tumanggap ng kanyang mga blessings. Ayan. Sino po sa inyo ang magaling sa math? Meron ba mga mathematician dito? Ayan. Yung ating mga accountant. Meron bang accountant? Accountant dito. Ayan. Alam ko sila, ang aking manugang ay accountant. Ayan. Family ni Sister Delia, mga anak niya, puro accountant po yan. Mana siguro sa iyo yan, Sister Delia. No? Ayan. Sino pa po ang, nung kayo nag-aaral, paborito nyo subject ang math? Parang wala, ano? Wala may gusto sa math. Anong favorite subject nyo nun? Recess daw. Kaya pala, laging busog. Yeah. So anyway, ayan. Kahit ako nung nag-aaral pa hindi ko favorite yung math. No? Hirap na hirap ako pagka math. Pero, yung mga magagaling sa math, talagang yun yung mga nagiging engineer, no? Nagiging accountant, CPA, mga sa business administration, mga ganyan, no? But, sa umagang ito, ayan, titingnan natin yung namang formula ng Diyos, paano niya pinapakita kung paano siya mag-bless sa atin, no? Unang-una, ang ating Bible text, tingnan po natin, sa Acts chapter 20. Ayan, basahin po natin yan sabay-sabay. Verse 35, Acts 20:35. 1, 2, ready? Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sabi po ni nasumulat ng aklat ng gawa, alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Ito mismo ay lumabas sa bibig ng ating Panginoon nang sabi niya, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sa English, it is more blessed to give than to receive. Ayan. So balikan natin yung math. Sabi ko kanina, is math your favorite subject? Sabi, parang yung iba sa atin, hindi nag-agree, no? Hindi umuoo. Di ba sa math, naalala nyo, kung naalala nyo, we were taught, next slide, sabi dyan, 100 minus 10 equals 90. Tama ba? Oo, magaling yung sagot. 100 minus 10 equals 90. Yan yung tinuro sa ating math. Pero, then sa addition, 100 plus 10 equals 110. Ayan. So kapag addition, alam natin, nadadagdagan. Pag addition, alam natin, merong increase. Amen ba? At pag subtraction, merong bawas. Merong decrease, ika nga. Yan yung math natin. Formula ng math na tinuro sa atin. Pero iba ang prinsipyo pagdating sa Diyos. Andiyan ba kayo? Ang prinsipyo ng Biblia at ng Diyos ay baliktad sa prinsipyo ng sanlibutan. Sabihin nga natin, ang prinsipyo ng Diyos, mahina Ang prinsipyo ng Diyos ay baliktad sa prinsipyo ng mundo. Okay, bigyan ko kayo ng example. Okay, dyan sa math natin, 100 minus 10 equals 90. Pero pagdating sa Diyos, pag yung 100, binawasan mo ng 10, ang magiging, ano ba tawag doon? Sagot pa rin ay either 100 or more.
100 or 100 plus. Andiyan ba kayo? Sabi niyo, Pastor, paano nangyari yun? Tinuro nga sa atin, pag 100 minus 10 equals 90. Yan po yung natutunan natin mula elementarya hanggang tayo ay lumaki. Tama po ba? Kaya alam natin, pagka merong minus, laging may decrease, may bawas. Pero sa prinsipyo ng Diyos at ng Kanyang salita, hindi ganoon ang application. At kaya sinasabi natin, merong ibang mathematical formula ang Diyos pagdating sa Kanyang mga blessings. Sabi niyo, blessings. Ayan. Yaman rin lang tayo ay nananalangin at humihiling sa Diyos ng pagpapala at blessing sa ating buhay. Alam ng Diyos yan, yung pangailangan natin. Alam ng Diyos na meron tayong need for blessings. At kaya naman binigyan niya tayo ng mga pangako sa Kanyang salita. At isa sa mga pamilyar tayo ay yung Matthew 6:33. Ano ba sabi po sa Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all, sabi niyo all. And all of these things shall be added unto you. So, yung formula pala ng Diyos, pag inuna natin siya at ang Kanyang kaharian, ang lahat ng ating pangailangan ay ibibigay ng Diyos. Kaya ang tanong, may pangailangan ba kayo sa umagang ito? Lahat tayo ay mayroong pangailangan. Para pala matugunan ang ating mga pangailangan, kinakailangan talaga unahin muna natin ang Diyos sa ating buhay. Yun yung paalala sa atin ng Kanyang salita sa umagang ito. At paano po mangyayari na masunod natin ang Kanyang salita? Of course, it will take obedience sa ating part. No? Sabi ng Bible, ang pagsunod o ang obedience ay may kapalit na blessings. Sabihin nyo, obedience equals blessings. Ayan. Pag sumusunod tayo sa Diyos sa Kanyang salita, ang kapalit nun sa atin ay biyaya at pagpapala. No? Kaya, paano po yan? Ang principle na tinuturo ng Diyos dito po ay yung tinatawag na generosity. Sabi nyo, generosity. Ang generosity po, ibig sabihin ay pagiging bukas palad, pagiging mapagbigay, no? Pagiging, tawag ito, generous. Ano pa ba yung ibang Tagalog word ng generous, no? Mapagbigay, bukas palad, ano yan? Matulungin. Ayan, matulungin. No? Sabing gano'n yan ng keyword ng blessing ng Panginoon. When generosity po at giving are involved, sabi, God has a way of changing the math or the formula. Ang sabi po rin, when generosity and giving are involved, pagka ito na po yung ating ini-apply sa ating buhay, may paraan ng Diyos na palitan yung mathematics formula na ating natutunan mula sa eskwelahan. Meron siyang paraan na ito ay baguhin. No? Sabi po, in our Christian life, we see that when we give, sa buhay ng Kristiyano, sa ating pong Panginoon, ang prinsipyo, kapag tayo raw po ay nagbibigay, hindi raw po tayo nawawalan o nababawasan because tayo ay nadadagdagan. Sabi niyo po, nadadagdagan. Ayan. Kasi nga, ang tinuro sa atin, 100 minus 10 equals 90. Pero sa Diyos, 100 minus 10 equals 100 plus or more. Pwedeng maging 200 pa yan, 500 yan, pwede pa yan maging 1,000. Amen po ba? Andiyan ba kayo? Nasusundan niya ba yung sinasabi ko? Iba ang pamamaraan ng Diyos. Sabi nga, His ways are not our ways. No, yung kanyang pamantayan, yung kanyang kaisipan ay hindi tulad sa atin. Kaya nga sabi dyan, it's different. Sa Christian life natin, when we give, hindi po tayo nawawalan. Tandaan niyo po yan. Tayo ay nadadagdagan. Andiyan po ba kayo?
Ang sikreto po niyan ay yung generosity. Sabihin natin generosity. Ayan, balikan natin yung ating Bible text. Sabi sa Gawa 20:35, alalahanin natin ang salita ng Panginoong Hesus. Higit po na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ayan. Ang ating pong natural thinking, no? Mas blessed tayo pag tumanggap tayo. Ang ating laging iniisip, mas masarap yung tumatanggap ka. At totoo naman, mayroong saya at joy pag tumanggap ka. Sino po ba sa inyo ang nakaranas na maging masaya nung may tinanggap kayo? Amen? Pag may nagbigay sa inyo, either regalo, may nagbigay sa iyo ng kahit na ano, ang ating pakiramdam ay masaya. No? Pero sabing ganon, but it is more blessed to give, sabi ng ating Bible verse. So kung tayo ay na-bless dahil tumanggap tayo, mas higit, sabi niya, higit. Mas higit na mapalad yung nagbigay o yung nagbibigay. It is more blessed to give than to receive. Hindi sinasabing hindi ka blessed pag tumanggap ka. Blessed ka pa rin, syempre. Pero mas blessed yung nagbigay sa iyo kesa sa ikaw na tumanggap. Andiyan ba kayo? Hello? Ngayon, tingnan natin po. Merong tinatawag na 4 benefits of giving. Sabihin nyo nga, 4 benefits of giving. Ay, para mahina. Ulitin natin, isa pa. 4 yan, 4 na benepisyo kapag tayo ay bukas palad, tayo ay generous, tayo ay open sa giving. Number 1, giving makes you feel happy. Sabi mo, giving makes you feel happy. Ayan. Pag tayo raw po ay bukas palad, matulungin, mapagbigay, ito raw po ay magbibigay sa atin ng happiness o makakaramdam tayo na happy tayo. No, bakit po? Because whenever we give or help, our brain release good feeling chemicals like endorphins that give an overwhelming excitement and oxytocin that promotes calmness and inner peace to our body. So, ulitin ko po, no? Kapag daw tayo ay nagbigay, nagkaloob, o tumulong sa iba, ayan, sa utak natin, nakakaramdam to tayo ng magandang pakiramdam. Merong chemical sa utak natin na tinatawag na endorphins na nagbibigay ng excitement. Sabi niyo, excitement. Nagiging excited tayo, nakakaramdam tayo nung kasi sa utak natin, sa isip natin, merong endorphins, no, na nagre-release. It is a good feeling. Magandang pakiramdam. Parang wala ka sakit. Andiyan ba kayo? Masaya ang pakiramdam. At meron ding oxytocin na nagpo-promote daw po ng calmness. Sabi nyo nga, calmness. And inner peace, no, to our bodies. So yung katawan natin, una yung isip natin, nakakaramdam ng happiness, joy. And then yung buong katawan natin, nagkakaroon ng inner peace. Payapa. Peaceful ka. Hindi ka nag-aalala, hindi ka natatakot, hindi ka nagpapanik, kundi relax ka, calm ka, at higit sa lahat, meron kang inner peace. Sabi niyo, inner peace. Alam niyo, yan pong pakiramdam na yan, napakahalaga sa ating panahon. No? Yung makaramdam ka ng ganito, ikaw po ay pinagpala na. No? Kasi, ang daming tao, no, naghahanap ng peace. No? Naghahanap ng kapayapaan. Naghahanap ng calmness. Naghahanap ng happiness. No? Yung iba kung saan-saan hinahanap yan. May iba, gumagastos pa para lang makaramdam ng ganito. Yung iba, kahit na mayaman, maraming pera, hindi pa rin sila happy. Hindi pa rin sila peaceful.
Hindi pa rin sila, tawag ito, calm. Pero yung palang sekreto. Pag ito ay in-apply natin, we are generous, giving will make you happy. Sabi mo sa iyong katabi, giving will make you happy. Ayan. Number 2, giving is good for your health. Ayan. Mabuti raw po sa ating kalusugan. Sino ang gusto maging malusog? At malakas at walang sakit. Ayan. Isa po yan sa makakabuti sa ating kalusugan. Sabi pong gano'n, do you know that stress is one of the reason of severe health issue? Yung pong stress. Nung araw, hindi pa uso ang stress noon. Siguro mga 1950s, 1960s. Hindi pa, tanongin ko nga yung mga nabuhay na nung unang panahon. Hindi. Lately na lang natin na narinig yung stress, di ba? At nakita natin sa pag-aaral ng mga scientists na masyadong destructive sa ating kalusugan ng stress. At ito'y pinagmumulan ng mga severe health issues. Ang sabi raw po, health studies show that giving can lower blood pressure and also decrease stress. Wow. Giving also promotes longer life and better health. Ang galing na po. Pagiging matulungin, bukas palad, mapagbigay, ay, sabi po, nagpapababa ng blood pressure. Meron ba sa inyo mga na tumataas, yung BP nyo minsan? Hello? Mga hypertension na tinatawag, high blood, no? O kaya, mga very much stress sa trabaho, stress sa problema. Ayan, sabi, ito raw pagkakaroon ng puso na mapagbigay, puso na open, no, to giving, helping. It lowers our blood pressure and decreases our stress. Ayan. So, alam na natin, mayroon palang epekto ito sa ating kalusugan. At ang maganda, it promotes longer life. Sabi nyo, longer life. Nagpapahaba ng buhay. Sino pong gusto mabang buhay? Amen. At better health. Magandang kalusugan. So kung ito'y titingnan natin, yung palang openness, helpfulness, no, yung pagiging generous ay nakakaganda ng buhay, sipin nyo, yung opposite nun, yun yung nakakasama sa buhay natin. Next, number 3, ang sabi dyan ay giving promotes social connection. Social connection. Sinasabi raw po ng studies, pinapakita, studies shows, when you give to someone, at some point, your generosity will be reciprocated. Kapag daw ikaw ay nagbigay, tumulong sa iba, merong pagkakataon na babalik sa iyo ang iyong ginawang pagtulong. Di ba nga, merong principle sa Bible, what you sow, you reap. Kung anong itinanim mo, ay siya ring iyong aanihin. Magtanim ka ng kabutihan, babalik sa iyo ang kabutihan. Magtanim ka ng pagtulong, babalik sa iyo ang pagtulong. Kaya sabi dyan, at one point, your generosity will be reciprocated. Sabi nga natin, hindi man yung taong tinulungan natin, hindi man yung taong binigyan natin, ang magbabalik sa atin, gagamit ang Diyos ng ibang tao para bumalik sa atin yung kanyang salita, yung kanyang pangako na what we sow, anong tinanim natin, ay siguradong babalik sa atin. Amen po ba? Ayan. Sabi pong ganon, sometimes by the person you help or by somebody else. Pwede yan, yung tinulungan mo, ibabalik niya sa iyo yung tulong. Pwede rin ibang tao na ang tutulong sa iyo. Sabi po, this strengthens the connection or our relationship with other
people. So, yung pag tayo po'y matulungin, mapagbigay, bukas palad, yung ating social connection, dadami. Yung relationship natin sa ating kapwa, bubuti at gaganda. Amen po ba? Marami ang makakaalala sa atin, magsasabi sa atin, ay, natulungan ako niyan, taong yan. Ay, mabait yan, mapagbigay yan. Bagaman, wala tayo sa politika, pwede naman tayong gumawa ng mga kawang-gawa. Hindi lamang po yung mga nasa politics ang pwedeng gumawa nun. Basically, tayo na mga anak ng Diyos, tinuturo po yung prinsipyong yan sa atin. Amen po ba? Sabi mo sa katabi, God promotes our connections through giving. Ayan, no? It strengthens our relationships and connections through giving. Yung pang-apat, sabi dyan, giving is contagious. Sabi nyo nga, giving is contagious. Ano po yun? Nakakahawa siya. Yung pagiging bukas palad, pagiging matulungin, pagiging mabait sa iba. When a person gives, sabi po, other people get inspired. Sabi nyo, inspired. No? Kapag ka nalaman ng iba na tumulong ka, merong inspirasyon na binibigay ka sa ibang tao. Other people get inspired. What? To give also. To help also. Merong inspirasyon na, wow! Tumulong siya. Wow! Ang bait niya. Gayahin ko nga siya. Di ba? Yun po yung tinatawag na contagious. Na hindi mo sasarilinin yung pagiging mapagbigay. Ito ay pwedeng lumipat sa iba, pwedeng gayahin ng iba, at dapat maging magandang halimbawa rin ito sa iba. Sasabihin natin, giving is contagious. Okay, ulitin natin yung apat. Number 1, giving makes you feel happy. Number 2, giving is good for your health. Number 3, giving promotes social connection. And number 4, giving is contagious. Ayan. Tignan natin yung sumunod na slide, sabi. What are the usual reasons why we could not give more often? Ano daw po yung mga dahilan minsan, bakit di tayo makapagbigay o makatulong, makapagkaloob? No? We know, sabi po, that giving is good. Alam natin yan. Ang pagbibigay, pagtulong ay mabuti. But the question is, why don't we give more often? Bakit? Di natin ginagawa kahit alam natin na makakabuti sa atin. Ano po ang mga dahilan? Here are the reasons. Number 1, we are struggling. Sabihin nyo nga, we are struggling. Yan. Tayo po ay nag-i-struggle. No? We feel like our help won't be enough. Minsan, pakiramdam natin, kahit tumulong tayo, hindi magiging sapat o hindi naman talaga makakasagot sa problema niya. No? Our hearts are in the right place. Tama yung puso natin. Gusto nating tumulong. But we just don't feel like we have the ability to be generous. Minsan sa isip natin, gusto ko talaga tumulong, kaya lang parang hindi ko kaya. Naisip niya na ba yun? Nakaramdam na ba kayo ng ganon? Parang naawa ka. Gusto mo siyang tulungan. Pero, sa isip mo, parang, hindi ko rin kaya. Ayan, no? Anong ibig sabihin? We are struggling. Nag-struggle tayo. Gusto natin, pero may pumipigil. Merong struggle. Number 2, sabi John, we have seen this message abuse. We have seen this message abuse. Yan, naririnig natin, we heard, sabi po, about giving over and over again, that in some cases, people began to doubt because there are really some organizations or religions that teach or talk about giving or being generous in a wrong
perspective. Ayan, minsan, kaya hindi tayo nagbibigay kasi meron tayong naririnig minsan na mga nagsasalita ng negative about giving. At minsan, mas pinaniniwalaan natin yung negative sa positive. Alam niyo ba yun? Minsan, mas natatanggap natin yung negative na mga salita instead na yung mga positive. Nagkakaroon ng contradiction, nagkakaroon ng sa isip natin, at minsan mas nananaig. Ay, wag na lang ha. Ayan, ganun minsan na nagiging conclusion natin. Imbis na pinakinggan natin yung positive side, tinignan natin yung magandang epekto sa ating buhay, good health, happiness, no? Peace. Misa kaya natin yung baliwalain pagka yung negative na message ang ating tinignan. And then number 3, sabi diyan, we have a scarcity mindset. Sabi niyo scarcity. Ano po raw yung mindset ng scarcity? Sabi po ganoon, pag inisip natin, in our minds, if I give this, I might end up with nothing. No? Parang naisip daw natin yung scarcity mindset na kapag binigay ko to o tinulong ko to, wala na ako. Mawalan na ako. Kasi nga, ang thinking natin, 100 minus 10 equals 90. Nababawasan. Nagkukulang. Pero kung i-apply natin ang prinsipyo ng Diyos at iisipin natin na kapag nagbigay tayo, tumulong tayo, mas madadagdagan tayo. Andiyan ba kayo? Prinsipyo po ng salita ng Diyos yan. At yan ang kailangan natin matutunan, i-apply. Hindi yung kaisipan na, ay, pag nagbigay ako, mauubusan ako. Pag nagbigay ako, wala nang matitira sa akin. Kaya, hindi po tayo pinagpapala ng Diyos. To be, honestly, marami po sa atin ang nag-i-struggle financially kasi hindi natin sinusunod ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Isip natin, ay wala na akong pambili ng pagkain. Wala na akong pambayad ng kuryente. Wala na akong pang tuition fee kapag binigay ko. Di ba? Yan ang mindset natin. Hello? Let's be honest. Totoo yan. Kaya hindi tayo minsan nagbibigay, nagkakalob. Minsan, di rin tayo nagta-tithes. Andiyan pa kayo. Isipin natin, Lord, maintindihan mo naman yung tithes ko. Gamitin ko muna. Ano pong sabi ng Bible? Pag yung tithes natin, ginamit natin at di natin binigay sa Panginoon, ang description po ng Malakay 3:10 ay ninanakawan natin ng Diyos. Ayaw natin matawag na magnanakaw, di ba? Meron bang gustong matawag sa inyo na magnanakaw? Ayaw natin, galit tayo sa magnanakaw. Pero in reality, na-apply natin yan madalas sa ating buhay. Na yung para sa Diyos at sa Kanya lang, kinukuha natin. At ginagamit natin sa ating pangailangan. Pero pansinin nyo, pag ganun ang ginagawa natin lagi, mas lalo tayong nagkukulang. Mas lalo tayong nag-struggle financially. Bakit? Hindi natin kasi na-apply yung mathematical formula ng Diyos na 100 minus 10 equals more. Andiyan ba kayo? Hello? Subukan niyong i-apply. Kasi sabi ng Malakay 3:10, mamaya babasahin natin yung verse na yun, no? Merong challenge ang Diyos kasi dyan sa verse na yan na kapag ginawa natin yan, bubuksan daw ng Diyos ang durungawan ng langit, ang bintana ng langit, at ibubuhos sa atin ang pagpapala na walang sukat paglagyan. Sa loob ng bahay, ilan ang mas marami po? Pintuan o bintana? Bintana. Oo. Mas marami ang bintana po sa bahay, no? Kaya, pansinin nyo, hindi sinabi ng Diyos, bubuksan ko ang pintuan ng langit at ibubuhos sa inyo ang pagpapala. Kasi mas konti yung pintuan kaysa bintana. Eh, yung bintana,
pag hinulugan tayo ng Diyos ng pagpapala sa bintana ng langit, nag-uumapaw po yun. Wala po yung, sabi nga, sukat paglalagyan. At subukan niyo po, challenge ko po kayo. Kasi ako, personally, nagtatights po ako simula nung siguro high school ako. Nakakilala ko sa Panginoon. Yung baon ko po, binibigay ni Mami sa akin pagpunta sa school. Binabawasan ko na po yan ng 10%. At inihuhulog ko sa offering bag kapag ka-Sunday. Mula noon, high school ako hanggang ngayon, 61 na ako. Tinutupad ko po ang pangakong yan, prinsipyong yan. At hindi ako nahihiya na ituro yan sa inyo. Kasi yan po ay garantisado, epektibo, at totoo. Subukan niyo pong i-apply yan sa buhay niyo. At makikita niyo ng salita ng Diyos ay totoo at hindi nagbabago. Amen po ba? Amen? Ayan. So sabi po, may paalala sa atin sa 2 Corinthians 9 verse 11. Basahin nga natin po yan sabay-sabay. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin sa kanila. Yan po, sulat yan ni San Pablo sa mga taga-Korinto. At si San Pablo po, kahit na siya ay missionary na, naranasan niya na siya'y tulungan ng mga Kristiyano. Yan, sa Corinthians, no? Sabi po, kung gusto natin, if God wants us to do something, God will provide everything that you need. Na ito po kasi yung prinsipyo, pag merong gustong ipagawa sa atin ng Diyos, if God wants you to do something, God will provide everything that you need. Kaya nga may prinsipyo po ako na ina-apply sa church at ministry natin. Na kapag kalooban ng Diyos, gusto ng Diyos, ipo-provide ng Diyos ang pangailangan. At hindi po tayo tatagal ng 35, magte-36 years na tayo ngayon. Kung hindi po proven, yaang prinsipyo na yan. Unang-una, testimony ng ating church building. Kung naalala nyo, itong church po natin, 2 lote na, no? At naipatayo natin sa biyaya ng Panginoon. Amen? It is a testimony of God's faithfulness na inuuna natin ang Kanyang kaharian, na ginagawa natin, sinusunod natin ang Kanyang salita, kaya po ito napatayo. At siya ang nagbubuhos ng blessing sa bawat isa sa atin. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, wala namang milyonaryo dito, member tayo sa church. Amen ba? Meron ba milyonaryo dyan? Umami na kayo. Mag-donate kayo ng kalahating milyon. Ayan, walang nag-donate to ng ganun sa atin. Faith promise po tayo. Pledges tayo. No? Yung mga tithes natin, yun ang ating inihandog sa Diyos. At yun po yung ating ginamit upang maitayo itong bahay-sambahan natin. At ako po ay thankful sa Lord dahil kahit pa paano meron tayong sariling bahay-sambahan. Meron po akong mga kaibigan pastor, kumparing pastor, mga matagal nang kilalang pastor. Up to this time, nagre-rent po sila. Wala pa rin silang sariling bahay-sambahan. Bakit tayo nagkaroon ng bahay-sambahan? Kasi sumasampalataya tayo na kapag tayo ay sumunod sa Kanyang salita. Kapag may gustong ipagawa ang Diyos sa atin, if God wants you to do something, God will provide. Amen. Kaya apply natin yan sa personal nating buhay, sa pamilya natin. Pag merong gustong ipagawa ang Diyos sa atin, huwag tayong matakot. Sundin natin ang Kanyang salita. Maging generous tayo. No, kung may financial struggle tayo, hirap tayo, yung utang natin, hindi natin mabayaran, mag-tithes po tayo. Ginagarantiya ko sa inyo, mapapakawala kayo sa mga utang ninyo kapag kayo ay sumunod ng tapat
sa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Next, sabi pong ganon, ayan, your generosity will result in thanksgiving to God. Yan ang sabi ng verse po natin. Kapag tayo po ay naging generous, hindi lamang tayong pasasalamatan, kundi mga tao, magpapasalamat sila sa Diyos sa buhay natin. No? If Wilson and Donna will allow me, gagamitin ko silang example. Okay lang ba? Ito pong mag-asawang ito ay nakitaan ko. Alam naman natin, nakikitaan natin sila ng generosity. Pagiging matulungin. Pagiging mapagbigay. At dito sa ating church, ilang kabataan na ang nakaranas noon, nasaksihan nila yun. Sila mismo yung naging recipient ng pagtulong at pag-share ng blessing ni Wilson at Donna. At naniniwala ko na nararamdaman nila itong pinag-aaralan natin, na nakakaramdam sila na peace, joy, good health. No? Kasi yan ang bunga ng pagiging mapagbigay, matulungin, masunurin sa Panginoon. No? Kaya it's a testimony. It is really a blessing to give. Tumanggap, masaya, pinagpala, pero mas bless ang taong nagbigay. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Amen? Mas bless ka kapag ikaw ay tumutulong, nagkakaloob. Sabi pong ganon sa Proverbs 11:24, basahin po natin sabay-sabay. The world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. The one who blesses others is abundantly blessed. At hindi lang po yan. I can name some people here in the church na alam ko meron generous heart. At ako ay thankful sa inyo. Ako ay very appreciative sa inyo. Hindi nyo lang alam, hindi ko sinasabi sa inyo in person, but in prayers. Lagi ko kayong pinapasalamatan. Kasi unang-una alam ko, faithful kayo sa pagtatides. Alam ko na sinusunod nyo ang utos ng Diyos. At alam ko rin naman na binabalik ng Diyos sa inyo ang mga pagpapalang iyan. Amen po ba? Kaya ako tinuturo to para doon sa mga hindi pa nagiging faithful sa pagtatides. Na inyong matutunan na sumunod sa utos ng Diyos para maranasan nyo rin ang biyayang nararanasan ng iba na faithful sa pagtatides. Amen? Hello? Kasi unfair eh. Unfair yun sa inyo. Kasi yung iba pinagpapala, kasi sumusunod sila, ina-apply nila. Tapos kayo hindi kayo pinagpapala. Sabi nyo, Pastor, wala kaming pera. Pastor, hirap na hirap kami. Pastor, pag-pray mo kami. Ang papayo ko sa inyo, una-una, mag-tithes kayo. Para kayo ay mapakawala sa kahirapan. Amen po ba? Andiyan ba kayo? Amen. Sabi po gano'n, when you give, you will always be a blessing. Pag ikaw ay nagkakaloob, either sa church, either sa labas, either sa ibang tao, magiging blessing ka sa kanila. And also, when you give, you will always be blessed. Magiging lagi kang pinagpala. Tanda po natin, giving is not only about money, also we can share our time and our talents. Time and talents. Of course, yung money, pag binanggit kasi natin giving, yun agad ang pumapasok sa isip natin. At sabi natin, ay hindi ko kaya magbigay, Pastor, kasi walang-wala kami ngayon. Sa Bible, kaya ginamit po ni Jesus yung example ng tinatawag na widow, woman, yung ano ba yung widow? Yung balo, no? Yung matandang babaeng balo na nagulog ng isang kusing sa offering box o doon sa hulugan ng mga tithes and offerings. Siya yung ginamit ng Diyos. Ni Jesus na example sa atin. Kasi alam ni Jesus na pwede natin katwiran yun. Lord, walang-wala ako. Lord, hirap na hirap kami. Abay, meron pa bang mas hihirap sa atin doon sa babaeng balo?
na yung 2 kusing hinulog niya, lahat na ng pera niya yung wala nang natira sa kanya. Palagay ko wala namang ganong kahirap sa atin. Amen ba? Hello? At least tayo, pag nag-offering, nag-tithes, may natitira pa sa atin. Yung babaeng yon, na matanda, nabalo, mas pinagpala siya, sabi ni Jesus. Kasi binigay niya yung lahat. At siya yung ginamit na example. So, next slide, tingnan natin. How do we grow in generosity? Paano ba tayo mag-grow para maging generous tayo? Number 1 is, trust God with the tithe. Sabi niyo, trust God with the tithe. Magtiwala tayo sa Diyos, sa ating mga kapo. This is where we start. Dito tayo nagsisimula. It's the beginning point po. What is tithe? Sabi po riyan, tithe is, it comes from a Hebrew word, maaser. Sabi niyo, maaser. Maaser means 1/10 o 10% of whatever we receive. Ano man yung ating natanggap na pera, sabi ko nga ako, nung estudyante, baon, kung ang baon mo ay 10 piso, kasi nung araw, mura pa yung baon. Pag 10 piso, 10 centimos ang tithes, no? Eh ngayon, magkano na ang baon ng mga bata ngayon sa school? Ha? Magkano? 100? Ano sa tingin niyo? 100 o 50? Ha? 50. O, kung 50 ang baon mo, tatabi mo yung 5 piso. Sa Diyos yun. Amen. Ayun, kung ikaw naman ay nagtatrabaho na at sumusweldo ka na, 10% ng iyong sweldo, yung tithes. Kasi sabi ng Leviticus 27:30, lahat ng ika-10 bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. Nakalaan kay Yahweh. Ay, sasabihin nyo, pastor, sa Old Testament lang yan eh. Pastor, yan ay applicable lang sa mga Israelitas. Hindi po, iba po ang interpretasyon pag ganun ng ating sinabi. Ang ating bang Diyos ay Diyos lang ng Israel? Hindi. Ang ating Diyos ay Diyos ng buo sa libutan. Binigay niya yung specific na yan as an example para sa chosen people niya. Pero ngayon, we are also considered as chosen people. According to Peter, we are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation in Christ Jesus. So applicable din po yan. Huwag nating sabi, gusto lang natin lumusot, maligtas, no? At sabihin natin, sa kanila lang yan, pastor, nasa New Testament na tayo. Yan po yung mga pangangatwiran na mga ayaw sumunod mag-tithes. No? But again, bago natin iwasan yung pagsunod, gawin muna natin sumunod at nang makita natin ang resulta sa ating buhay. Okay, first, sabi pong ganon, next slide, pagdating sa tithes o pag-grow ng generosity, first, set apart. Sabi nyo, set apart. Set apart meaning, before all government and bills deduction. Alam niyo ba na kapag tayo ay sumweldo, ang government natin, matik, tinatanggal yung mga SSS, Pag-ibig, ano pa? PhilHealth, taxes. Matik yan. Kaya pag kita nyo sa payslip nyo, uy, kaltas agad. Di ba? Pero doon, di tayo nagreklamo. Di ba? Government yan. Kaltas ng tao yan. Pero pagdating sa Diyos, nangangatwiran tayo. Pagdating sa Diyos, nakikipag-bargain tayo. Pagdating sa Diyos, sasabihin natin, mabait ka naman, Lord. Maintindihan mo naman kami. Kaya wala mo na kaming tithes, ha? Next time na lang. Ayan. Parang ginagawa natin sa Diyos, parang nilalaro natin ang Diyos at ang Kanyang salita. What we must do is first set apart. Hiwalay agad. Ba, tumanggap ka ng sweldo na palagay mo ng 10,000.
Ang 10% niyan ay 1,000. Tabi mo na agad yung 1,000. Sa Lord yan, hindi yan sa'yo. Tandaan mo, 100 minus 10 equals 90 sa utak natin. Pero pagdating sa salita ng Diyos, 100 minus 10% niya is pwedeng maging 200, 500, 1,000. Depende sa ating pagsunod sa Kanya. Amen po ba? The more we are faithful and obedient to God, the more ang blessing ng Lord darating sa atin. Kasi tinitingnan ng Diyos, mga kapatid, ang puso natin. Sabi mo sa katabi, ang puso mo ang titignan ng Diyos sa ating pagkakaloob. Sabi, we return to God the 10% as an act of worship. Sabi niyo, act of worship. Andan niyo po, tumatayo po kayo dyan at lumalapit dito sa basket natin. Act of worship po yan. Pagsamba po yan. Hindi lamang yung pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi lamang yung pagkanta at pagtaas ng kamay. Ang act of worship natin. Pag inihulog natin dyan yung ating mga tithes and offering, act of worship po ang tawag dyan. Sinasamba natin ang Diyos ng may pasasalamat. Pagkilala na lahat ng nasa atin ay sa Diyos. Tayo ay katiwala lamang, steward lamang. So being faithful steward, we give our tithes and offerings to the Lord. And we are to be faithful sa Kanya, sa Kanya po. Sabing ganon, it is the only time we can test God. Ito yung sinasabi ko kanina. No, ito lang yung time na pwede nating subukin ang Diyos. Kasi sa Bible tinuturo, wag mong susubukan ng Diyos. Huwag mong tutoksohin ng Diyos. Huwag mong hahamunin ng Diyos. Pero dito sa tithes and offering, may hamon ng Diyos sa atin. Pwede natin siyang i-test. Pwede natin siyang subukin. Pwede natin siyang hamunin. Ang sabi kasi dyan, basahin natin, dalhin ninyo, 1, 2, ready, go. Mga ikapo sa bodega upang may pagkain sa aking templo. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. At tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala hanggang sa kayo'y hindi na magkasya rito. Imagine mo yun. Pag binuhos ng Diyos yung pagpapala niya, pati ikaw hindi ka nakasya. Wala ka ng paglalagyan. Sobra-sobra na, umaapaw na. At hindi ka na magkukulang. Hindi ka na magiging hirap sa buhay. Yun ay hamon ng Diyos sa atin. Yun ay, sabi niya, you can test me. Pwede natin siyang i-test. So, ang challenge, test natin siya sa ating buhay. It will take po great faith. Sabi niyo, great faith. And total dependence on God. No? Para masunod natin ito. Tandaan natin, hindi kailangan ng Diyos ang pera natin. Pero ang gawain ng Panginoon, hindi tatakbo kung wala po tayo perang gagamitin. Hindi po natin pwedeng sabihin sa Meralco, meron kaming faith sa Diyos. Yung faith namin ang ibabayad namin sa inyo. Puputulan po tayo ng kuryente ng Meralco. Hindi natin pwedeng sabihin na, sa Jabez, halimbawa, magkakamp tayo. Meron kaming faith. Yung faith na lang namin ang ibabayad namin sa inyo. Hindi ko tayo papapasukin sa gate ng Jabez. Kasi kailangan may bayad tayo. Amen ba? So, yun po yung practical niya, no? So, it take great faith and total dependence. God doesn't need money, but He wants our hearts, our faithfulness. Ang puso natin at faithfulness. So, sabi pong ganun, next slide, worship God with my first and my best. Trust Him to bless the rest. Worship God with my first and the best. Trust Him to bless the rest. To grow in generosity po, yan, trust God with our tithe, number 1. Number 2, plan our generosity. Plan your generosity. Sabi ng Isaiah 32, verse 8, but the nobleman makes noble plans, and by noble deeds he stands. No? Find a way to give.
gawa tayo ng paraan para makapagkaloob. Stand firm in your generosity. Huwag tayo pong parang alon na minsan mapagbigay tayo, minsan stingy. Ano ba yung stingy sa Tagalog? Kuripot o madamot, no? So, kailangan naging open arms tayo, bukas palad, open hands pala. Actually, merong example yan Kapag bukas ang palad mo, pag may nahulog galing sa langit, may masasalo ka. Pero kapag ang palad mo ay nakasara, may masasalo ba yung saradong palad? Wala. Malalaglag. Hindi maiiwan yung pagpapala. Pero kung bukas palad tayo, parehong palad, may masasalo tayo na blessing ng Lord. Number 3, start being generous now. Sabi nyo, start being generous now. Sabi ni Philemon sa Philemon 1:6, and I am praying that you will put into action the generosity that comes from your faith, as you understand and experience all the good things we have in Christ. So nananalangin si Philemon o si Paul kay Philemon na kanyang i-apply, i-put to action yung generosity na nanggagaling sa kanyang faith. Habang naunawaan niya ng lahat ng bagay, na mabubuting bagay ay galing kay Kristo. Our only reasonable response to the one who gave His Son for us to give our lives is to give our lives to Him. Tanda natin, binigay ng Diyos ang bugtong na anak na si Jesus. Buhay ang binigay, no? God doesn't just own the first 10%, He owns everything that we have. Tayong lahat ay pag-aari ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, pag-aari ka ng Diyos. So, tayo'y pag-aari ng Diyos. Ang pamilya natin, pag-aari ng Diyos. Ang bahay natin, pag-aari ng Diyos. Kung may sasakyan tayo, ang sasakyan natin, pag-aari ng Diyos. Ano pa? Kung may trabaho tayo, ang trabaho natin ay pag-aari ng Diyos. Ano man ang meron tayo, lahat ay sa Panginoon. Pag ganyan po yung pagtanaw natin sa buhay, no? Magiging kagaya tayo ni Mary. Sabi niyo, Mary. Si Mary sa John 12, sabi po, Mary said, "What I have is not mine, so I should be thankful." Kung ano man ang nasa akin ay hindi yan sa akin talaga, sa Diyos yan. Kaya thankful ako. Anong ginawa ba ni Mary? The story of Mary, sabi po, kanyang binuhusan ng mamahaling pabango ang paa ng ating Panginoong Yesus nung siya ay dumalaw sa kanila at pinunasan niya ng kanyang buhok. Alam niyo ba yung mamahaling pabango, halaga daw po nun sa time nila is 1 taong sweldo. So kung halimbawa, ang trabaho mo ay 10,000 ang sweldo mo, isang buwan, so 120,000 yon. Pero sabing ganon, sa panahon natin, ang average income ay pwede pong maging kasing halaga ng 460,000 pesos. So, kaya ganon na lang ang galit ni Judas. Ayan, alala niyo si Judas. Galit na galit. Sabi niya, sayang naman yung pera, pinambili mo dyan. Dapat, dinagdag na lang natin yan sa pondo ng ating ministry. Pinanghinayangan niya yung pera. Kala natin mabait si Judas. Amen? Kala natin concerned siya doon sa mahihirap. Kasi sabi niya, pwede pa yung itulong sa ibang mahihirap. Di ba? Para yung totoo motibo niya, kasi siya ang treasurer. At bilang treasurer, hawak niya yung pera. At yun na nga, personal yung motive niya, hindi pagtulong. So, si Mary, hindi nang hinayang kahit mamahalin para kay Jesus. Sabi nga ni Jesus, ang mahihirap, laging nandyan. Pero ako, mawawala ako. Kaya tinanggap ni Jesus yung worship na yon, act of worship ni Mary na gumastos. Si David, naalala ko sa Old Testament, nagsabi, I will not offer anything to the Lord
that cost me nothing. Hindi ako maghahandog sa Panginoon ng anumang bagay o anuman na walang halaga. Kung maghahandog tayo sa Diyos, kailangan the best. Sabi niyo, the best. Yung pinaka-the best natin, pinaka-mainam, pinaka-mahal, ang dapat binibigay natin sa Lord. Hindi yung tira-tira. Amen. Andiyo ba kayo? Okay, so, ayan, yung kay Mary yan, example ni Mary. Ayan, next slide please, sabi po, basahin natin sabay-sabay po, obedience, generosity, and excellence are natural outcomes of the spirit of gratitude. Ayan. So, meron pa bang kasunod yan? Next slide. Okay. Ayan po. Basahin natin. We trust God with our first and our best. Believe that He will bless the rest. No po? We plan to be generous. Generous people stand firm in their generosity. We seek God how we can even be more generous. Then, we start now. Then, every time we give, we are a blessing to someone else. Every time we give, we are blessed by God because He uses us to make difference. Last but not the least, sabi po, gratitude, itong magiging legacy natin, iiwan natin sa mundong ito pag nawala na tayo. Gratitude and generosity can start in our generation and leave them to the next. So, pag ating sinimulan sa ating henerasyon, tinuro natin sa mga susunod na henerasyon, magpapatuloy ang blessing ng Diyos sa bawat henerasyon. Tayo po yumuko ngayon na tayo ay manalangin. Let's pray. Father God, we just come to you, Lord, and lift up to you your message, Panginoon, na nawa sa aming pong pakikinig ay aming pong natutunan na diskubre ang sekreto ng iyong pagpapala. Ng mathematical formula mo pala, Diyos, ay baliktad sa mundong ito. Sa mundong ito, kapag meron pong minus, ay nababawasan po. Pero po, sa iyong prinsipyo, lalo na sa tithing, kapag na-tithes po kami, hindi pala kami nababawasan, kundi nadadagdagan palalo. Nawa ito po ang maging prinsipyo ng bawat isa sa amin sa umagang ito. Nang sa gayon, maranasan namin ang principle of generosity, principle of kindness, principle of obedience sa iyo pong salita. Lord, I pray for those who are struggling when it comes to finances, when it comes to financial poverty. Pinagpipray namin, Lord, na magkaroon ng financial freedom, financial deliverance in the name of Jesus. At ito po ay magsisimula sa pagsunod sa iyong salita, O Diyos, na aming ibigay ang aming ikapo at makaloob sa iyo. Lord, let this be the foundation sa aming mga pag-aaral sa umagang ito. At aming dalangin na amin itong i-apply. Amin po itong i-put to test ang iyong mga salita. Lord, I believe na ang salita mo ay tunay, salita mo ay tumutupad sa iyong mga pangako. I have proven this in my personal life, Lord, and in the ministry ng aming church. At nawa, Panginoon, maging applicable din ito sa mga mayroong struggle, financial, sa umagang ito. Tinataas ko rin, O Diyos, sa panalangin, si Nanay Tess Francisco, na mayroon pong karamdaman. Pray, Lord, na puin mo siya, na yung mapagpalang kamay. Dalangin ko po na anuman ang kanyang karamdaman sa umagang ito, na ang iyong healing power
divine healing power ang siyang magpagaling sa kanya. Pinagpipray namin ang kanyang kalusugan, kalakasan. Pinagpipray namin ang kanyang kagalingan. Nagmumula po sa iyo. Pinagpipray din namin, Lord, ang financial needs ng family sa pagpapagamot, sa pagpapadoktor. Ikaw, O Diyos, ang mag-bless sa kanila. Kaya Jericho at Sarina at sa buong pamilya, we pray na i-boost mo, Lord, ang iyong pinansyal na pagpapala. At nawa matugunan ang lahat ng pangailangan. Not only them, Lord, but to those who are in debt, mga pagkakautang, mga struggle financially, Lord. We pray for financial freedom sa bawat isa. In the name of Jesus. We pray, Panginoon, na yung kalagin at wasakin ang bondage of poverty sa buhay ng bawat isa. We just pray, Lord, na itong mga principle na ito ay aming may apply upang makita namin, maranasan namin ang kapangyarihan ng iyong salita. We commit to you all these things in faith and by faith. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen and amen.